Shoutout kay Juan Solegue, Katsakino Dukusin at kay Ronald Barbosidad. At sa ating balita ngayon, mukhang itong Converge Fiber XS talagang desperadong manalo at gusto na rin pumasok sa mga ibang trades at iba't ibang proposal na yung tinitignan nila. Ang isa sa tinitignan nila ngayon ay isang 3-team trade kung saan kasama itong Rain or Shine at itong Barangay Ginebra. Ang malamang daw mangyari dito, gustong kunin ng Converge itong si Rain ng Patak. Samantala naman mapupunta dito sa Rain or Shine itong si Bon Pesomal at itong si Stanley Pringle plus may kasama pang first round pick. Samantala naman dito sa Barangay Ginebra ay itong si Shonny Winston. Hindi pa natin natitiyak kung ito ay mangyayari pero mukhang maliwanag dito. Mukhang gusto ni Coach Aldin Ayo na magkaroon ng additional na scoring. Hindi raw yata nabibigyan ni Shonny Winston yung gusto niya at tingin niya baka itong sinambata ka makatulong. At sasabihin ng iba parang lugi dito Converge pero hindi na bago yan. Alam naman natin na medyo unusual talaga ang Converge pagdating sa pagkuha ng mga players na sa tingin ni Coach Altinayo ay mag-fit sa sistema niya. Samantala naman ang Barangay Ginebra ay pamimigay si Bon Pesomal at si Pringle. Pwede na rin yan dito sa Rain or Shine dahil ito si James siya paparetiro na. At kapag nandiyan si Pesomal magkakaroon siya ng additional na outside scoring. At si Pringle syempre kaya niyang punuan yung pagkawala nitong si Rain ng Batak. Samantala naman si Shonny Winston, pupunuan yan yung pagkawala ni Stanley Pringle naman dito sa Barangay Ginebra. Sa ngayon ito ay proposal pa lamang at sa tingin ng karamihan kung ito ay mangyayari, ang mag-i-initiate niyan talaga ay itong Converge. Sabi nga ng iba nagtatank raw to pero nakita naman natin na nagpalit sila ng import so ibig sabihin determinado pa rin sila na manalo ng mga laro. So sa ngayon tignan natin kung ano mangyayari dito. Ang Ginebra hindi naman talaga kailangan ng trade pero ang ROS at Converge kailangan. Pagdating naman dito sa TNT Tropang Giga, huwag na tayong magulat kung makuha nila itong si Cliff Hodge mula sa Meralco Bolts. Dahil sa ngayon nangangailangan daw ng isang big man talaga itong TNT Tropa na pwedeng makatulong pagdating sa rebounding at sa iba pa nilang pangangailangan sa depensa at interior presence. Alam natin na wala na itong si Poy Eram. Matagal yan hindi makapaglalaro dahil sa injury. So ang tinitignan daw nila ay makuha itong si Cliff Hodge. At baka maging kapalit ay si Glenn Cobontin. Of course alam naman natin hindi po pwedeng mag-trade itong Meralco at TNT dahil sila ay sister teams. Pero nandyan naman Blackwater na magiging conduit nila para makuha ng katropa. Ito si Cliff Hodge. Itong TNT alam natin matagal na niyang gustong gumawa ng trade. Unang-una kay Brandon Rosser kaya lang ito ay na-injure pati si Poy Eram. Kaya hindi natuloy dahil parehong na-injure yung dalawang big men. Pangalawa yung pagkuha kay Kevin Alas. Kukunin sana nila pampalit kay Mikey Williams kung hindi magkasundo sa kontrata. Sa kamalas-malasan nagkaroon na naman ng ACL itong si Alas. So yung deal na yan hindi rin natuloy. Pati nga Converge na apektuhan dahil hindi nila nakuha itong si Bong Quinto. So sa ngayon, ang TNT naghahanap ng ibang paraan para mapalakas yung lineup nila. At ang nakikita nilang option dyan ay ang pagkuha dito kay Cliff Hodge mula sa Meralco Bolts. Dahil sister team sila, hindi po pwedeng diretsahang mag-trade. Kaya ang gagawin na lamang ay susubukan nila na magkaroon ng 3-team trade at pag-aaralan pa siyempre kung sino ang ibibigay dito sa Blackwater Bossing. Ang maliwanag dito gagawa ng paraan itong TNT Tropang Giga para mapalakas yung kanilang koponan at siyempre nakadepende lahat yan dito sa PBA Trade Committee. Pero kumbinsido naman ang TNT na kung kukunin nila si Hatcha hindi ito magkakaroon ng problema pagdating sa pag-approval sa pagbibigay ng mga players na dapat sa Blackwater at sa Meralco.